Hiwaga sa nakatagong dog farm eng Bulacan. Niyanik ang lalawigan ng Bulacan. 30 kabataang babae ang misteryosong naglaho mula sa isang liblib na dog farm. Sa isang sulok ng Bulacan, isang malungkot na dog farm ang tahimik na nakatayo. Sa likod ang matatayok na pader na semento. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob dahil laging mahigpit na nakasara ang tarangkahan nito. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naging isang bangungot ng 30 kabataang babae ang bigla na lang naglaho na parang bula, walang anumang bakas. Ang residente sa paligid ay nagsimulang balutin ang takot sapagkat ang bawat babaeng pumapasok doon ay hindi na kailanman nakakalabas pa. Ang lugar bang iyon ay isang tunay na dog farm o nagtatago ito ang isang mas madilim at nakapangingilabot na sikreto? Hulyo taong 19 ang matinding init ng tag-araw ay bumabalot sa malaking bahagi ng gitnang Luzon. Ang kalangitan sa ibabaw ng Bulacan ay halos walang ulap. Ang sikat ng araw ay walang awang tumatama at ang hangin mula sa mga palayan ay nagdadala ng tuyot na alinsangan. Sa Barangay Maligaya, isang maliit na baryo sa labas ng sentro ng Bulacan. Ang buhay ay simple at karaniwan. Ang magsasaka ay umuwi mula sa bukit. Ang may bahay ay abala sa palengkeng Maligaya. At sa gabi, sila ay nagtitipon sa mga beranda. Humihigop ng mainit na kape habang nakukwentuhan tungkol sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay unti-unting nagbago. May isang bagay na mabigat sa hangin na nagiging dahilan upang matakot ang tao na maglakad ng mag-isa sa daanang lupa patungo sa dulo ng baryo. Doon matatakpuan ang dog farm ni Rico Santos. Ang farm na iyon ay hindi isang ordinaryong gusali. Napapalibutan ito ang pader na semento na mahigit 3 metro ang taas, na may paikot na alambreng tinik sa tuktok. Ang malaking tarangkahan na bakal ay laging mahigpit na nakasara. Mula sa labas, mas mukha itong kulungan o isang kuta kaysa sa isang negosyo. Araw man o gabi, bihirang makitang bumubukas ang tarangkahan, maliban na lang kung may isang lumang pickup truck na papasok, lulan ang sako ang dog food, at mabilis ding alis. Ang pinaka-nakatakot ay hindi ang pader o ang tarangkahan, kundi ang tunok nga aso mula sa loob. Hindi sila tumatahol tulad nga karaniwang aso. Minsan, maririnig ang mababang ungol. Minsan, ito ay isang mahaba at malagim na alulong. At bigla, sila ay magtatahulan ng parang mga baliw na tila handang sakmalin ang sinumang maglakas loob na lumapit. Ang tunok na iyon ay umaalinggaw-ngaw sa mga pader na semento. Lumalaganap sa buong palayan at nagpapatayo ang balahibo ang sinumang napapadaan. Ang may-ari ang lugar, si Rico Santos, ay kasing misteryoso ang kanyang farm. Siya ay isang lalaki na nasa edad 40. Matipuno ang katawan, sunok sa araw ang balat, at may matatalim na mga matang walang emosyon. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. 5 taon na ang nakalipas. Bigla na lang siyang lumito sa Barangay Maligaya, bumili malaking lupa, at mabilis na itinayo ang dog farm na ito. Hindi kailanman nagsisimba si Rico, bihirang makisalamuha sa mga kapitbahay, at hindi kailanman dumadalo sa mga pagtitipon ng baryo. Paminsan-minsan, minamaneho niya ang kanyang lumang pickup patungo sa bayan at babalik nang hindi bumabati kaninuman. Sa alaalang nga taga-baryo, siya ay isang anino lamang malamig at hindi maabot. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang kwento. Sabi nga ilan, si Rico ay isang dating hired killer. Ang iba naman ay nahihinala na sangkot siya sa mga ilegal na negosyo. May ilang residente na naniniwalang ang aso ay hindi inaalagaan para ibenta, kundi para magbantay ang isang bagay na nakatago. Ang bata ay pinagbabawalang lumapit sa daanang lupa patungo sa farm. Laging nagpapaalala ang matatanda, huwag kayong titingin sa loop, baka matandaan kayong aso. Nung una, nga bulong-bulungan lamang ito. Ngunit pagkatapos, lumabas ang balita tungkol sa isang babaeng nawawala. Unang napag-usapan ito sa palengkeng Maligaya. May isang babae raw na galing sa ibang probinsya para mahanap ng trabaho sa Bulacan. Huli siyang nakita na papunta sa farm ni Rico. Pagkatapos nun, wala nang nakakita sa kanya. Sa simula, hindi pa lubos na naniniwala ang residente. Iniisip na tsismis lamang. Ngunit makalipas ang ilang araw, ang kuwento ay naging katotohanan ng isang matandang babae mula sa Cebu ang dumating
Sumisigaw na parang baliw sa harap ng tarangkahang bakal. Isinisigaw niya ang pangalan ng kanyang anak na babae, humahagulgol. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang ngayabak nga aso at ang kanilang nakapangingilabot na alulong. Mula noon, ang kapaligiran sa Barangay Maligaya ay tuluyang nakbago. Ang daan patungo sa farm ay halos wala nang dumadaan. Ang magsasaka ay naghahanap ng ibang ruta papunta sa kanilang nga bukit. Pinagbawalan na ang nga bata na lumapit at maging ang nga matatanda ay napipigilan ang hininga sa tuwing naririnig nila ang nga aso sa gabi. Alam ang lahat na sa likod ang nga pader na semento na iyon ay may madilim na sikretong. Nakatago isang sikreto na akit sa maimbestigador nga pulisa at sa atensyon ng buong bansa. At mula dun, isa sa mga pinakanakakakilabot na kaso sa kasaysayan ng Bulacan ay malapit ng mabunyag. Sa simpleng opisina ng himpilan ng pulisya ng Bulacan, ang hapon ay napakainit at nakakabagot. Ang isang luma at maingay na electric fan sa kisame ay mabagal na umiikot. Nakakalat ang alinsangan na hindi nababawasan. Sa likod ng isang mesa na punong nga folder nga kaso, si Police Colonel David Reyes ay abala sa mga ulat. Malapit na siyang Max 50, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may kabaitan at ang kanyang mamata ay kalmado, tipikal sa isang bihasang investigador. Bigla, may kumatok ng malakas sa pinto at ito ay bumukas. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang pumasok, putlain ang mukha at magaang nga mata. Ang kanyang damit ay gusot at siya ay pagiray-giray na naglalakat na tila naubusan ang lakas. Bumagsak siya sa silyang nasa harap ang mesa. "Sir, tulungan niyo po ang anak ko," sabi niya sa paus na boses. "Ako po si Aling Elena, galing sa Cebu. Ang anak ko, si Maria, 3 araw nang nawawala. Hindi ko na po alam kung saan pa siya hahanapin." Inabutan siya ni Colonel Reyes ang isang basong tubig. "Huminahon po kayo, Aling Elena. Ikwento niyo po sa akin ng malinaw. Kailan po ang huli ninyong nakausap si Maria?" Uminom ang tubig si Aling Elena gamit ang nanginginig na mga kamay at nagsimulang makuwento. Si Maria ang kanyang kaisa-isang anak, kagagraduate lang sa kursong accountancy. Simple lang ang buhay nilang mag-ina, matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang lahat ng pag-asa ni Aling Elena ay nakasalalay kay Maria. Isang buwan na ang nakalipas. Nakakita si Maria ng isang job posting sa internet, isang dog farm sa Bulacan na nangangailangan ni assistant accountant. Sahot na 30,000 piso. May kasama pang tirahan. Ang alok na iyon ay parang isang panaginip para sa kanila. Sabi niya, mag-ipon lang daw siyang 2 o 3 taon. Tapos babalik kami sa Cebu para magtayong maliit na tindahan. Humihikbing sabi ni Aling Elena, para magkasama na ulit kami. Nagpatuloy siya. Noong umaga ng Mayo 12, tumawag si Maria mula sa Bulacan. Sabi niya, nakarating na siya sa farm. Malawak daw pero napakatahimik. Ang may-ari raw, si Mr. Rico, ay mabait sa kanya at binigyan siya ng sariling kwarto. Pero pagkatapos nun, hindi ko na siya makontak sa numero niya. Pinuntahan ko po yung address, kwento pa ni Aling Elena, pero nakakandado po ang tarangkahan. Ang lakas ng tahol ng gaaso. Sinigaw ko ang pangalan ni Maria, pero walang sumasagot. Tanging ang gaaso lang ang narinig ko, kaya po napunta ako rito, sir. Natahimik ang opisina. Agad na kumutop ang dibdib ni Colonel Reyes. May mali. Tinapik niya ng marahan ang balikat ni Aling Elena. "Hindi po kayo nag-isa, Aling Elena. Imbestigahan po namin ito." Nang hapong iyon, pinuo ni Colonel Reyes ang isang maliit na team. Kasama si Police Captain Marco Aguilar, isang bata at masigasik na opisyal at 2 pang senior na pulis. Nagtungo sila sa Barangay Maligaya kasama si Aling Elena. Huminto ang kanilang sasakyan mga 50 metro mula sa matayok na tarangkahang bakal. Kahit sa malayo, ramdam na ang bigat ng atmosfera, isang amoy na parang pinahalong dugo at tuyong lupa ang dalang ng angin. Ang tahol ng aso ay malakas at mabangis mula sa loop. Kumatok si Colonel Reyes sa tarangkahan. Tok-tok-tok, ang tunok ng bakal ay umaling-aungaw na sinundan ng mas malalakas at mas baliw na tahol. Naghintay silang ilang minuto bago tumahimik ang lahat. Sa wakas, bahagyang bumukas ang tarangkahan at lumabas ang matipunong katawan ni Richo Santos. Mahigit 6 na talampakan ang kanyang taas. Puno ng kalamnan ang katawan, nakasuot ng maruming damit na may mga mansang putik. Ang kanyang mukha ay seryoso.
na may mahabang peklat sa kaliwang piski. Ang malamig niyang mata ay tumingin sa grupo ng walang emosyon. "Sino kayo?" tanong niya sa malalim at magaspang na boses. Ipinakita ni Colonel Reyes ang kanyang plaka. "Mula kami sa PNP Bulacan. May ulat kaming natanggap tungkol sa isang nawawalang tao." Totoo po bang may isang babaeng nagngangalang Maria Cruz na nag-apply ng trabaho rito ilang araw na ang nakalipas? Tumigil sandali si Richo bago tumango. "Oh, pero hindi na siya nagtagal. Sabi niya masyado raw tahimik dito. Walang internet. Kaya binigyan ko na lang siya ng pamasahe at tinawagan ng taxi para makawi." Nang marinig iyon, lumapit si Aling Elena, muling umiyak. "Gino, hindi po umuwi ang anak ko. Pakiusap. Sabihin niyo sa akin kung nasaan si Maria." Tiningnan lang siya ni Richo. "Sinabi ko na umalis na siya. Wala na akong ibang alam." Tinitigan siya ni Colonel Reyes ng Mariin. "Anong taxi company po? Anong pangalan ng driver? Anong numero ng telepono?" tanong niya sa matigas na boses. Napabuntong hininga si Rico na tila nainip. "Hindi ko na matandaan. Tumawak lang ako sa isang taxi service. Dumating ang sasakyan. Sumakay siya. Tapos, ang sagot na iyon ay walang bigat. Kaya humingi ang pahintulot si Colonel Reyes na tingnan ang kwartong sinasabi ni Richo na tinuluyan ni Maria. Pumayag si Richo ng tila napipilitan. Ito ay isang maliit na gusali sa likuran. Nang buksan ang pinto, ang kwarto ay sobrang linis. Makintab ang sahig, ang kama ay maayos na may malinis na puting kumot. Ang aparador ay walang laman. Walang kahit isang hiblang buhok. Bumulong si Captain Aguilar. "Sir, parang hindi po nagamit ang kwartong ito." Hindi sumagot si Colonel Reyes. Tahimik lang siya. Ang kanyang mata ay sinusuri ang bawat sulok. Ang pirasong palaisipan ay nagsimulang makabit-kabit. Isang babaeng despradong nangangailangan ng pra ay hindi basta-basta tatanggihan ang mataas na sahod dahil lang sa tahimik ang lugar. Ang may-ari na tila mabait ay hindi matandaan ang detalyen ang taksi. Isang kwartong parang palamuti lang. Lahat ay tila mali. Nang paalis na sila sa farm, halos matumba si Aling Elena sa kawalan, ang pag-asa. Ngunit sa mukha ni Colonel Reyes, ang determinasyon ay mas naging malinaw. Alam niya na sa likod ang pader na semento na iyon, may isang malaking bagay na nakatago. At ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit ano pa ang itinatago ni Rico, ang katotohanan ay dapat malantad. Unti-unting bumalot ang gabi sa lalawigan ng Bulacan. Ang hangin ay maalinsangan. Ang malabong ilaw mula sa amga poste ay tumatama sa bitak-bitak na lupa ang palayan dahil sa taktuyot. Sa ikalawang palapain ang pilan ang pulisya ang Bulacan, ang maliit na opisina ay puno ang usok ang sigarilyo at ang seryosong mukha ang investigador. Si Colonel David Reyes ay nakaupo sa dulo ang mesa, makakaugnay amga kamay. Sa whiteboard sa likod niya, malaking nakasulat ang panggalan ni Maria Cruz, kasama ang isang litrato mula sa kanyang id. Sa tabi nito, may isa pang larawan. Si Richo Santos, ang may-aring dog farm, na ngayon ay sentro ng kanilang atensyon. Nga kasama, mabigat ang boses ni Colonel Reyes. Hindi ito isang ordinaryong kaso ng wawalang tao. Napakaraming mali rito. Ang huling kontak ni Maria sa kanyang ina ay nagsasabing nasa farm na siya. Pagkatapos nun, nawala na siya. Sinasabi ang may-ari, si Richo, na pinawi niya ito sakay ng taxi, pero walang anumang ebidensya na sumusuporta sa kanyang sinabi. Natahimik ang buong silid, tanging ang luma at maingay na electric fence sa kisame ang maririnig. Si Captain Marcho Aguilar, na kanina pabalisa, ay sa wakas tumayo, hawak ang isang folder. "Sir, sinuri ko na po ang lahat ng taxi company sa Bulacan at nakalapit na lugar. Walang record na anumang tawag mula sa lokasyong iyon noong Mayo 12. Walang driver na nakaalala na sumundo na babaeng nagngangalang Maria Cruz." Dahan-dahang tumango si Colonel Reyes. Kung gayon, kasinungalingan nga ang kwento tungkol sa taxi. Ibig sabihin, hindi kailanman nakaalis si Maria sa lugar na iyon. Lalo pang sumeryoso ang mukha ang lahat sa paligid ng mesa. Ang katahimikan ay mabigat sa buong silid. Bumuo tayong isang special team. Pagpapatuloy ni Colonel Reyes. Simula ngayong gabi, hindi na ito isang simpleng kaso ng nawawalang tao, kundi isang mahalaga at kagyat na kaso. May tatlong bagay tayong kailangang gawin. Una, imbestigahan ang background ni Richo Santos.
Saan siya galing? Saan niya nakuha ang napakalaking para bilhin ang lupang iyon? Sino ang nga nakakausap niya? Pangalawa, suriin ang lahat ng kanyang communication records para patunayan ang kanyang kasinungalingan. At pangatlo, buksan ang lahat ng kasong nawawalang tao sa Bulacan sa nakalipas na 5 taon. May kutob ako na hindi si Maria ang una. Ang salitang iyon ay nakpabigat lalo sa hangin sa silid. Napalunok si Marcho Aguilar. Ang kanyang mata ay nakatitik sa larawan ni Rico na tila mapanghamon na nakatingin pabalik mula sa whiteboard. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ang investigasyon. Mula sa mga talaan ang sibil, nalaman nilang lumipat si Rico sa Bulacan mga 5 taon na ang nakalipas. Binili niya ang malaking lupa sa Barangay Maligaya gamit ang cash, isang nakakagulat na halaga para sa isang taong hindi kilala ang pinakmulan. Mula noon, namuhay siya ng mag-isa. Ang kanyang dog farm ay hindi kailanman nakaroon eng tala eng pagpibenta eng mga hayop. Tanging isang truck eng pakain lamang ang nakahatid eng mga supply tuwing gabi paminsan-minsan. Kilala lang siya ang taga-baryo sa malayo, isang matangkat na lalaki na may malamig na tingin, bihirang bumati at hindi kailanman sumasali sa mga aktibidad eng baryo o nagsisimba. Para siyang taong hindi nangangailangan nge sinuman, sabi nge isang residente. Sa paglipas eng panahon, natakot na kaming batiin siya. Masyadong matalim ang tingin niya, nakakakilabot. Samantala, sinuri ang technical unit ang pulisya ang communication records ni Rico. Ginamit niya ang kanyang telepono noong Mayo 12, ngunit walang tawag sa anumang taxi company. Mayroon lamang ilang matawag sa mga hindi kilalang numero na maikli lang at hindi pa natutukoy kung kanino. Ang mas kahinahinala ay ang huling signal ang telepono ni Maria na naitala noong 9:06 gam sa lugar ang Barangay Maligaya, malapit sa farm. Pagkatapos noon, tuluyan na itong nawala. Ang resulta ng pagsusuring ito ay lalong nagpakumbinsi kay Colonel Reyes, hindi kailanman umalis si Maria. Sa kabilang banda, si Marcho ay abala sa mga folder ng kaso nga nawawalang tao. Ilang araw siyang nagbabad sa malikabok na silid-imbakan. Binubuklat ang mga lumang folder na naninilaw na ang papel. Napako ang kanyang tingin sa isang kaso. Si Liza Diaz, isang 23 taong gulang na babae mula sa Urdaneta. Nawala siya 2 taon na ang nakalipas matapos sabihin sa kanyang pamilya na magtatrabaho siya sa Bulacan. Ang huling text niya ay halos kaparehong kay Maria. Nandito na ako sa trabaho ko. Pagkatapos noon, hindi na makontak ang kanyang numero. Dinala ni Marcho ang folder sa mesa ni Colonel Reyes. Sir, tingnan niyo po ito. Parehong-pareho ang pattern. Isang dalaga mula sa probinsya, nagpunta sa Bulacan para magtrabaho, tapos nawala ng walang bakas. Baka hindi si Maria ang unang biktima. Maingat na binuksan ni Colonel Reyes ang folder. Ang larawan ni Liza ay nakatingin mula sa lumang papel, ang kanyang mukha ay bata pa at puno ng pag-asa. Sandali siyang natahimik. Iniisip ang sakit ang pamilyang nawalan ang anak. Hindi tayo maaring makamali, marahang sabi ni Colonel Reyes. Kung pareho ang pattern, maaring si Richo ay isang serial killer. Pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya bago tayo kumilos. Habang lumalalim ang gabi sa kanyang tahimik na opisina, tinitigan ni Colonel Reyes ang investigation board. Ngayon, may 2 larawan na makatabi. Si Maria, na kararating lang, at si Liza, na 2 taon nang nawawala. Sa tabi nila, ang malamig na muka ni Rico ay nananatiling nakadikit. Tila hinahamon ang sinumang maglakas loob na mag-imbestiga sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay punong responsibilidad at galit. Alam niya na bawat araw na lumilipas ay maaring mga hulugan ng buhay ng isang babae. Kahit anong itinatago mo sa loob ang napadernayan, bulong niya sa sarili. Panahon na para gibayin natin. Wala nang dapat pang mawala. At mula sa gabing iyon, ang kaso ni Maria ay naging higit pa sa paghahanap sa isang nawawalang tao. Ito ay naging isang malaking manhunt, hindi lang para hanapin ang isang babae, kundi para ilantad ang isang madilim na sikreto na maaring matagal nang nakatago sa puso ang Barangay Maligaya. Ang langit sa Bulacan ay nagsimulang takpan manipis na ulap habang lumulubog ang araw sa likod nga palayan. Sa himpilan ng pulisya, abala pa rin ang silid investigasyon. Kahit gabi na, si Colonel David Reyes ay nakatayo pa rin sa harap ng investigation board.
na ngayon ay punong nga linya at larawan ang nga biktima. Alam na natin na kasinungalingan ang kwento tungkol sa taksi. Alam na natin na ang huling signal ni Maria ay nasa Barangay Maligaya. Ngayong gabi, magmamanman tayo. Kailangan natin ang konkretong ebidensya, hindi lang kutob. Maikli niyang sabi ang boses ay mabigat. Tumango ang opisyal. Walang mahabang debate, maikli lang ang utos. Naintindihan ang lahat ang kanilang tungkulin. Sumama si Captain Marco Aguilar sa team na naatasang magmenmen sa formula sa Malayo. Ginamit nila ang isang abandonadong bahay sa gilid ng kalsada, mga 300 metro mula sa mataas na bakod ng farm. Patay ang lahat ng ilaw. Tanging isang maliit na siwang sa bintana ang ginamit para sumilip. Ang malinsangang hangin ay may kasamang amoy ng tuyong lupa na dalangang hangin. Mula sa loop ng farm, ang tahol ng aso ay malakas at mabangis. Minsan ay humihinto, pagkatapos ay biglang mag-uumpisa ulit na nakakapangilabot. Malapit na magating gabi nang may liwanag ang sasakyan na lumabas mula sa loop. Isang maliit na pickup truck ang lumabas mula sa tarangkahang bakal na sandali lang bumukas. Si Richo ay bahagyang nakita sa likod ng manibela. Ang mukha ay blanco, hindi tumitingin kahit saan. Kunin niyo ang plaka, bulong ni Marcho habang kinukunan nga litrato gamit ang isang maliit na kamera. Isang kasamahan niya ang mabilis na isinulat ang numero sa isang notebook. Umandar ang pickup patungo sa pangunahing kalsada at nawala sa dilim. Hindi sila maaring sumunod ng masyadong malapit. Ang ikalawang team na nakahanda sa isang interseksyon ang pumalit. Isang hindi markadong sasakyan ng pulis ang sumunod ng may distansya. Sa wakas, huminto ang pickup sa isang lumang bodega sa labas ng bayan na papalibutan mga sirang pader at kinakalawang na tarangkahang bakal. Mula sa malayo, nakita ang team si Rico na bumaba. Binuksan ang likod ng pickup at kasama ang isa pang lalaki. Binuhat ang ilang malalaking sako papasok sa bodega. Si Marcho na tumitingin sa binokular ay nakaramdam pagkasuklam. Isang sako ang tila bahagyang bumukas ng mahulog ito mula sa balikat ng lalaki at may isang bagay na mahaba at maitim ang lumawit. Mahirap makita ng malinaw mula sa malayo, ngunit sapat na iyon para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang kumuha ang litrato bilang ebidensya kahit malabo dahil sa distansya. Matapos mailipat ang lahat ng sako, nagsindi ang sigarilo si Rico. Matagal siyang nakatayo sa harap ng bodega na tila may sinusuri. Pagkatapos ay pumasok siya sandali, lumabas at isinara ang tarangkahang bakal gamit ang isang malaking kadena. Doon siya biglang huminto at tumingin sa kalsadang walang tao sa harapan. Walang sinuman doon. Tanging ang hangin ng gabi na nakpapagalaw sa mga tuyong dahon. Ngunit ang paraan ang kanyang pagtingin matagal at puno ang hinala ay nagparamdam sa mga opisyal na nakatago sa sasakyan ang matinding tensyon. Alam niyang may nakmamasid bulong ni Marcho. Ngunit si Colonel Reyes na nagbibigay ng utos sa radyo ay mabilis na pinakalma ang lahat. Huminahon kayo, huwag gumalaw. Isipin niyo lang na tayo ay hangin ng gabi. Sa wakas, itinapong ni Hikuanggupo Zengije sigarilo, bumalik sa pickup at umalis. Nang susundan na sana ang patrol car, pinigilan sila ni Colonel Reyes. Huwag, sapat na ang ebidensya para sa paunang ulat. Bukas na natin pagpasyahan kung ano ang susunod na hakbang. Bumalik sila ng may mabigat na puso. Ang litratong nakuha nila, kahit malabo, ay sapat na para ipakita ang isang kahina-hinalang gawain. Ang paglilipat malalaking sako sa isang lihim na bodega. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa Barangay Maligaya. Maraming residente ang nakumpol-kumpol sa isang kapihan malapit sa pangunahing kalsada, nagbubulungan tungkol sa amga aso na tila lalong bumabangis gabi-gabi. Sabi ang ilan, nakarinig sila ang mahinang sigaw mula sa direksyon ng farm. Ang iba naman ay nagsasabing nakakita sila ang itim na usok na nagmumula sa isang gusali sa loop. Isang matandang babae ang nagsalita ng mahina, "Noon, nawala rin ang anak ng kapitbahay ko." Sabi niya, magtatrabaho sa Bulacan. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Hindi na niya itinuloy. Napabuntong hininga na lang. Ang bulong-bulungang iyon ay kumalat, lalo pang nagdagdag sa alalahanin ng investigador na nakarinig din ng balita. Sa himpilan, nagpatawag si Colonel Reyes ang isang maikling pulong. "May dalawa tayong direksyon ngayon," sabi niya sa matigas na boses. "Una,
Kailangan nating makakuhang malinaw na ebidensya mula sa bodegang ginagamit ni Rico. Pangalawa, kailangan nating imbestigahan ang iba pang naulat ang nawawalang tao na katulad ang kaso ni Maria. Itinuro niya ang board sa likod kung saan mayroon na ngayong dalawang larawan, si Maria at si Liza. Kung makaunay ang mga ito, higit sa isang biktima ang pinag-usapan natin. Idinagdak ni Marcho na may panginginig sa boses, sir. Kung ang laman nga sakong iyon ay ang iniisip natin, wala na tayong maraming oras. Natahimik ang silit. Alam ang lahat ang ibig niyang sabihin. Tumingin si Colonel Reyes sa mukha ni Marcho at marahang sumagot. Kaya kailangan nating mag-ingat. Hindi ordinaryong tao si Rico. Pinakplanuhan niya ang lahat. Hindi tayo maaring pumasok sa kanyang bitak. Dumating muli ang gabi. Mula sa bintanang abandonadong bahay, ang nga Ilongga baryo ay tila maliliit na tuldok. Ang team nga investigador ay nahihintay, umaasang may kilos muli mula sa farm ngayong gabi. Ang nga aso ay patuloy na tumatahol, na tila nararamdaman ang malaking sikreto na nakakulong pa rin sa likod ang matatayok na pader na iyon. Ang gabi sa barangay Maligaya ay nakakabagot. Ang tahol ang nga aso mula sa farm ni Rico ay umaaling-aungaw, na tila nagpapaalala na sa likod ang matataas na pader, may isang bagay na hindi dapat makita ang sinuman. Sa himpilan ang pulisya sa Bulacan, si Colonel David Reyes ay nakatayo sa harap ang kanyang maliit na team. Alam na natin na may dinala si Rico sa bodega. Ngayong gabi, lalapit tayo. Kumuha nga malinaw na ebidensya. Huwag padalos-dalos. Ang utos ay may kligunit matigas. Si Marco at dalawa pang kasamahan ay agad na nahanda. Gabi na nang umalis sila, nakasuot ng mga lumang damit, nagpapanggap na nahahanap ng damo sa palayan malapit sa bodega. Mula doon, maaari silang makmenman ng hindi kahinahinala. Ang hangin ay mahalumikmik, punong amoy nga basang lupa. Patay ang ilaw sa lumang bodega. Tanging ang liwanag mula sa isang sigarilo ang bahagyang nakikita sa harap ng pinto. Si Marcho ay nakadapa sa likod ng isang halamanan, ang kanyang mga mata ay alerto. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili kahit na malinaw niyang naririnig ang malakas na tibok ng kanyang puso. Pagkalipas ang halos isang oras, may tuno ang makina ang sasakyan na papalapit. Isang pickup truck ang huminto sa harap ang bodega. Bumaba si Rico kasama ang dalawa pang lalaki. Binuksan nila ang pinto na may kalawang na tunok at inilabas ang ilang malalaking bagay na mahigpit na nakabalot. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Marcho ang madilim na bulto na iyon na ipinasok sa bodega at pagkatapos ay dinala sa likuran. Kunin mo ang litrato, bulong ni Marcho sa kanyang kasama. Isang maliit na kamera ang itinaas at kumuha ng ilang larawan kahit madilim. Hindi nagtagal nagsimula si Rico at ang kanyang natauhan na mahukay. Ang tunok nga pala na tumatama sa bato ay malinaw sa katahimikan ng gabi. Isang malaking butas ang unti-unting lumitaw at ang nabalot na iyon ay isa-isang inihagis. Mula sa malayo, hindi makita kung ano ang nasa loop. Ngunit ang kanilang mabilis at maingat na pakilos ay sapat na para magdulot ang maraming tanong. Nangalit ang ngipin ni Marcho. Gusto niyang sumugot at pigilan ang lahat, ngunit ang boses ni Colonel Reyes sa radyo ang nakpigil sa kanya. Huwag padalos-dalos, kumuhang ebidensya. Bukas nga umaga, hihingi tayo ang search warrant. Habang nanggigigil, patuloy na kumuhang litrato si Marcho. Opo, sir, may niyang sagot. Kahit na mainit ang kanyang ulo, alam niyang tama si Colonel Reyes. Kung walang opisyal na search warrant, lahat ay maaring bumalik laban sa kanila. Sa kabilang banda, sa baryo, nakbago na ang buhay ng residente. Ang bata ay pinakbawalan ng maglaro sa malayo. Ang may bahay ay mas maagang nagsasara ang pinto. Sa kapihan, puro bulungan na lang ang usapan. Nitong nga huling araw, madalas kong makita ang pickup na lumalabas tuwing gabi, sabi ang isang matandang lalaki. Kapag napapadaan ako ron, kinikilabutan ako, dagdag ng isa pa. Narinig ko, parang may humihingi ng tulong, mahina lang. Tapos nawala sa tahol ang aso. Ang kwentong ito ay lalong nakpabigat sa kapaligiran. Si Aling Elena, na nanunuluyan sa isang maliit na paupahan malapit sa Bulacan, ay lalong pumapayat. Madalas siyang pumunta sa himpilan dala ang isang maliit na baunan ng pakain para sa team. Sir, pakiusap, ipagpatuloy niyo po ang paghahanap. Hindi ko na po kaya mahintay.
Sabi niya sa mahinang boses, magaparin ang nga mata. Ang tanging may sasagot ni Colonel Reyes ay isang tingin na punong simpatya nang walang anumang pangako. Bumalik sa Barangay Maligaya, ang pagmamanman ay nakpatuloy hanggang madaling araw. Tinabunan ni Richo at ne kanyang 2 tauhan ang hukay, halos hindi na makita ang bakas. Pagkatapos, pumasok sila sandali sa bodega bago umalis sa kay nga pickup. Iniwan ang likuran na ngayon ay naktatago ang isang bagong sikreto. Nang sumikat ang unang liwanag, tumayo si Marcho, pinipigilan ang hininga. Tumingin siya sa lupang bagong hukay. Pagkatapos ay yumuko at ikinuyom ang kanyang kamao. May isang bagay doon, pulong niya, at isang araw, huhukayin natin yan. Nang makabalik sila sa himpilan, ang mga litrato mula sa pagmamanman ay agad na idinikit sa investigation board. Kahit malabo, sapat na ang nga ito para ipakita ang kahina-hinalang gawain. Ang paghuhukay, ang malalaking balot, ang laging saradong bodega. Matagal na tinitigan ni Colonel Reyes ang larawan. Sa tabi ang mukha ni Rico, mayroon na ngayong 2 biktima. Si Maria at si Liza, 2 babaeng may simpleng pangarap, ngunit ang kanilang malandas ay nagtapos sa isang lugar ng walang dahilan. Ang tensyon sa silid ay mabigat. Walang nagsasalita, tanging ang luma at maingay na electric fan ang maririnig. Pagkatapos, nagsalita si Colonel Reyes, mabagal ngunit punong determinasyon. Bukas, hihingi ako ng opisyal na search warrant. Panahon na para tingnan natin kung anong impyerno ang itinatago niya sa likod ng mga pader na yan. Tumango si Marcho, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Alam niya na ang sandaling iyon ang magiging simula ang sagot na matagal na nilang hinahanap. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng Bulacan, ang anino ng lumang bodega sa Barangay Maligaya ay lalong naging madilim, na tila nagtatago ang isang sikretong handang sumabog anumang oras. Nang hapong iyon, ang hangin sa Barangay Maligaya ay napakabigat. Isang team ng mga pulis ang nakatayo sa harap ng tarangkahang bakal, nakatingin sa matataas na pader na pumapalibot sa dog farm ni Richo Santos. Sumanyas si Colonel David Reyes at ang 3 malalakas na katoksa bakal ay umalingaw sa buong lugar. Mula sa loop, ang gaaso ay naktahulan na parang gabalif na tila may isang bagyo na naghihintay sa likod ng pader. Ilang minuto ang lumipas bago bahagyang bumukas ang tarangkahan. Lumabas si Richo, nakasuot nguma at maruming damit. Ang mukha ay nananatiling malamig. Ang kanyang mata ay dumaan kay Captain Marco Aguilar. Pagkatapos ay huminto kay Aling Elena na balisang nakatayo sa likuran. Sa isang iglap, isang bahagyang ngiti na mahirap basahin ang lumitaw sa kanyang labi na nagdulot ng kaba kay Marcho. Pulisya po, nandito kami para sa isang opisyal na search, mariing sabi ni Colonel Reyes. Tumango si Rico, tila nagbapanggap na sumusuko, at pinapasok sila. Pagpasok pa lang sa tarangkahan, isang amoy na pinahalong alimuam at lansa ang sumalubong sa kanila. Ang kulungan ang aso ay nakahilera. Dose-dose ng malalaking aso ang tumatahol at hinihila ang kanilang makadena. Isang aso ang nakawala at sumugod sa isang batang pulis. Halos ibaon na ang kanyang napangil. Ngunit 2 opisyal ang mabilis na kumilos at napigilan ito. Agad na tumaas ang tensyon na nakpaalala sa lahat kung gaano kapanganib ang lugar na ito. Nagpatuloy sila sa isang maliit na gusali sa tabiing bodega. Ang isang kwarto ay may isang bakanteng kama na bakal, sobrang linis. Walang personal na gamit, kahit isang piraso na tila walang sinuman ang tumira doon. Tumingin sa paligid si Marcho, naalala ang sinabi ni Aling Elena na si Maria ay may sariling kwarto. Lalo siyang nakumbinsi na may mali. Sa likod ng gusali, ang lupa ay hindi pantay. Sumanyas si Colonel Reyes sa forensics team na lumapit. Maingat nilang itinutusok ang bakal na pamalo sa lupa. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang bagay na nakpabilis ang tibok ang puso ang lahat. Isang malaking sako na kalahating nakabaon. Isang kakaibang amoy ang lumabas nang mahawakan ang sako na nakpatakip sa kanilang mailong. Walang naglakas loob na buksan ito doon. Lahat ay sinalihan ayon sa proseso at itinala bilang ebidensya. Sa bodega, isang opisyal ang nakahanap ng isang lumang bawol na bakal sa ilalim ng isang mesa. Nakasuksok pa ang susi, ngunit ang kalawang ay nagpapahiwatik na madalas itong ginagamit nang pilitin itong buksan. Ang laman nito ay nakpatahimik sa buong silid. Hindi para o dokumento, kundi malilit na bagay, mga cellphone,
mga ID, mga pitaka ang babae, at iba pang personal na gamit. Lahat ay maayos na nakaayos, na parang isang koleksyon. Napalunok si Marcho. Nanginginig ang kamay nang makita niya ang isang ID na may pangalan na pamilyar sa kanya. Lisa Diaz. Dahan-dahang isinara ni Colonel Reyes ang baul at humarap kay Rico. Ano ang ibig sabihin lahat ng ito? Tanong niya sa malamig na boses. Hindi sumagot si Rico, nakatayo lang ng tahimik. Ang mukha ay blanco. Ang bahagyang ngiti ay bumalik, ngayon ay mas malinaw, na lalong nagpapakilabot sa kapaligiran. Walang pagtutol, si Rico ay dinala sa sasakyan gampulis. Ngunit ang kanyang kalmadong mukha na may kasamang kakaibang ngiti ay nakiwan na nakapangingilabot na pakiramdam sa pusong lahat. Pakiramdam ni Marcho ay hindi pa nila nakikita ang kabuuan ang kadiliman na nakatago sa lugar na ito. Ang kakaibang amoy na nanatili sa hangin ay isang paalala na ang misteryo ay nagsisimula pa lamang ng gabing iyon, umambon na nakpabasa sa bulachan. Ang ilaw na neon sa himpilan ang pulisya ay nagliwanag sa malamig na silid imbestigahan. Nakaupo si Rico, nakaposas. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang pakiramdam. Wala na ang bahagyang ngiti. Sa halip, patuloy niyang tinatapik ang ibabahong mesa mabagal ngunit paulit-ulit. Ang tunok na iyon ay lalong nakpapakilabot sa kapaligiran. Si Colonel David Reyes ay nakaupo sa tapat kasama ang isang piskal. Si Captain Marco Aguilar ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa suspek. Tatanungin kita ulit, mabigat ang boses ni Colonel Reyes. Totoo may isang babaeng nagngangalang Maria Cruz na nagtrabaho sa farm mo noong nakaraang buwan? Tumingin si Richo sa mesa, sandaling huminto ang kanyang daliri sa pagtapik. Dumating siya, pero sandali lang. Pagkatapos, umalis na. Sabi niya, hindi niya gusto. Saan siya nagpunta? Pag-usisa ni Colonel Reyes. Hindi ko alam, simpleng sagot niya. Binigyan ko siyang pamasahe. Sabi niya, uwi na siya. Lumapit si Marco. Kung umuwi na siya, bakit nasa lupang baon na bakal sa bodega mo ang cellphone niya? Nanginginig ang boses niya sa pinipigilang emosyon. Huminto sa pagtapik si Richo at dahan-dahang tumingin kay Marcho. Ang kanyang mata ay blanco at malamig na nakpatahimik sa buong silid. Pagkalipas ang ilang segundo, mahina siyang nagsalita. Minsan, may mga taong nakiwan ang gamit. Hindi ko kasalanan yon. Sumandal si Colonel Reyes. Richo, ang sakong nakabaon sa likuran, ang gamit ng mga biktima. Lahat ay tumuturo sa iyo. Nakasalalay ang buhay mo rito. Ngunit yumuko lang ulit si Rico. Ang kanyang daliri ay nagsimulang magtapik muli sa mesa. Ngayon ay mas mabilis. Na tila may binibilang na siya lang ang nakakaalam. Sa labas ang silid imbestigahan, nahihintay si Aling Elena. Ang mukha ay pagod. Mahigpit niyang hawak ang larawan ni Maria. Nanginginig ang ngalabi. Nang lumabas sandali si Marcho, agad siyang nilapitan. Sir Marcho, kumusta po? Buhay pa po ba ang anak ko? Tanong niya. Ang mata ay puno ng pag-asa. Sandaling natahimik si Marcho. Ginagawa po namin ang lahat, Aling Elena. Pero sana po, maging handa kayo sa anumang sitwasyon. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Aling Elena. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa kanyang mapalat. Nanginginig ang katawan. Naramdaman ni Marcho ang parehong sakit na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa silid pulungan ang himpilan, ang tensyon ay mabigat. Pinamumunuan ni Colonel Reyes ang special team. Sa malaking whiteboard, ang larawan ang ebidensya at ang timeline ng mga pangyayari ay malinaw na nakadikit. Sigurado na tayo na hindi ito isang kaso, sabi ni Colonel Reyes. May mga ulat nga babaeng nawawala sa parehong paraan. Kailangan nating buksan ulit ang lahat ng folder. Isang batang opisyal ang nakpakita ang datos. May 3 kaso po sa mga kalapit na lugar mula 2020 hanggang 2021. Ang biktima ay nasa early 20s. Ang huling sinabi nila ay pupunta sila sa bagong trabaho. Pagkatapos nun, nawala na sila ng walang bakas. Natahimik ang silid. Napalunok si Marcho. Ang kanyang mata ay nakatitik sa board. Parehong pareho. Matagal na itong ginagawa ni Richo. Tumango si Colonel Reyes. Bukod diyan, may mali sa kanyang pagkakakilanlan. Nalaman namin mula sa munisipyo na 6 na taon pa lang siyang may panggalan sa talaan. Bago nun, walang bakas.
Ang lupang binili niya ay gumamit nga dokumentong kahina-hinala na peka. Kailangan nating alamin kung sino talaga siya. Kinabukasan, pumunta si Marcho at ang kanyang team sa munisipyo. Inilabas nga isang empleyado ang isang maalikabok na folder. Ang nga pirma sa titulong lupa ay makakaiba na tila hindi galing sa isang tao. Kumuha ang litrato si Marcho at kinopya ang ito bilang ebidensya. Habang paalis sila, isang matandang lalaki ang maingat na lumapit. Ang kanyang mukha ay kulubot, ang boses ay bumubulong. Sir, nakita ko po, may mga dalaga na pumapasok sa farm na yan tuwing gabi. Pero kinabukasan, hindi ko na sila nakikitang lumalabas. Natakot po akong magsalita. Ngayon lang po ako nakalakas ng loob. Nakatinginan si Marcho at ang kanyang mga kasama. Ito ang unang saksi mula sa mga residente na direktang nagpapatunay sa kanilang hinala. Isinulat nila ang detalye, oras at description nga babaeng nakitang matanda. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang halo ng tuwa at takot. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto kay Rico. Dumaksa ang reporter sa harap ng himpilan. Ang residente ay nagbulungan sa takot. Sabi ang ilan, nakarinig sila ng kaibang tunog mula sa farm tuwing gabi. Ngunit walang naglakas loob na make-report. Lalo pang nanghina si Aling Elena. Halos hindi na siya kumakain. Nagdarasal na lang sa isang maliit na kapilya malapit sa kanyang tinutuluyan. Madalas siyang dalawin ni Marcho para siguraduhin hindi siya nag-iisa. Isang gabi, pagkatapos magdasal, mahinang nagsalita si Aling Elena, Sir. Kung hindi na siya makakaligtas, pakiusap, huwag niyo po siyang hahayaang makalimutan na lang. Yumuko si Marcho, nag-init ang kanyang mata. Ang salitang iyon ay tumatak sa kanyang puso na lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Sa kulungan, nanatiling tikom ang bibig ni Rico. Ngunit sa tuwing bibigyan siya ang pakain, tinititigan niya ang gwardiya ang blangkong tingin habang tinatapik ang dingding sa isang kakaibang ritmo. Walang galit o takot, tanging isang katahimikan na nakakapangilabot. Nagpasya si Colonel Reyes na kumuha ng isang criminal psychologist. Hindi ito kayang ordinaryong paraan. Kailangan neting intindihin ang pag-isip niya. Ang gamit ang biktima na natakpuan sa baul ay nagsimulan ng kilalanin ang kanilang pamilya. Ang hagulgol ay maririnig sa tuwing makikilala ng isang pamilya ang isang kwintas, pitaka o cellphone na pag-ari ang kanilang anak. Si Marcho ay nakatayo sa isang sulok, naninikip ang dibdib. Ngayon, hindi lang siya binabagabak ng bangungot, kundi nagiging paranoid na rin siya sa tuwing umuuwi sa gabi. Pakiramdam niya ay may nakmamasid sa kanya mula sa dilim. Natila ang bakas ni Rico ay nananatili sa paligid. Naghihintay ang pagkakataong magpakita muli. Ngunit sa likod ang takot, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Alam niya na simula pa lang ito, ang misteryong nakatago sa farm na iyon ay maaring mas madilim pa kaysa sa kanilang inaakala. Sa silid investigasyon ang himpilan ang pulisya, mabigat ang tensyon sa hangin. Nakaupo si Richo ng tahimik, nakaposa sa ibaba ng mesa. Ang kanyang mata ay tila malungkot, ngunit sa likod ng kalmadong anyo, may isang bagay na mahirap basahin. Si Colonel David Reyes at Captain Marco Aguilar ay nakaupo sa tapat niya. Si Marco ay hindi mapakali, nangingit-ingit ang ngangipin, habang si Colonel Reyes ay nananatiling kalmado. Sinimulan ni Colonel Reyes ang usapan sa mahinahong boses. Rico, malinaw na ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo. Gusto lang naming malaman ang katotohanan bakit nangyari ang lahat ng ito. Dahan-dahang itinaas ni Richo ang kanyang ulo, gumalaw ang kanyang malabi, ngunit ang lumabas ay isang malabong pangungusap. Ang katotohanan ay laging nakatago sa laikot nga mga anino. Kung gusto niyong mahanap, huwag niyo akong tanungin. Pakinggan niyo ang bulong sa gabi doon sa farm. Sumandal si Marcho, nanginginig ang boses sa pinipigilang emosyon. Tama na yang patalinhaga mo. Nasaan si Maria? Anong ginawa mo sa kanya? Tumingin si Richo sa dingding ng blangko, tinapik ang mesang isang beses at nanahimik. Walang sagot, ikinuyom ni Marcho ang kanyang kamao, halos hindi na makontrol ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Colonel Reyes. Huminahon ka, Marcho, hayaan mo siyang magsalita sa paraan niya. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Sa wakas, bumulong si Richo, halos hindi marinig.
Ang babaeng iyon ay dumating na may dalang pag-asa. Pero ang pag-asa ay madalas na isang mabigat na pasanin. Nagalok lang akong solusyon. Anong solusyon ang sinasabi mo? Tanong ni Colonel Reyes. Walang sagot. Tinapik lang ulit ni Richo ang mesa at bahagyang ngumiti na tila natutuwa sa kanilang pagkalito. Sa labas ng silit investigation, nagsimulang magbigay ng pressure ang media. Kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa pagkawala ni Maria na nakdulot ng pag-alala sa publiko. Ang himpilan ng Bulacan ay nakatanggap ng pressure mula sa iba't ibang panik na bilisan ang paglutas sa kaso. Sa gitna ng tensyon, may isang nakakagulat na pangyayari. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nangangalang Mang Tomas ang dumating sa himpilan. Dala ang isang simpleng kuwintas na may maliit na pendat na gasuklay na buwan. Mukha siyang nag-aalala habang inaabot ito sa mga opisyal. Nakita ko po itong kuwintas sa isang maliit na daanan malapit sa farm ang lalaking yan. Madalawang linggo na ang nakalipas, sabi ni Mang Tomas. Noong una, hindi ko pinansin. Pero nang makita ko ang balita tungkol sa dalaga, sigurado akong sa kanya to. Madalas ko siyang makita nung nagtatrabaho siya sa kapihan malapit sa palengke. Agad na sinuri ni Marcho ang kuwintas at ipinakita kay Aling Elena. Nang makita ito ni Aling Elena, napunong ang luha ang kanyang mata. Opo, kay Maria po yan. Ako po ang bumili niyan para sa kanya noong birthday niya. Ang kuwintas na iyon ay naging bagong ebidensya na nakugnay kay Maria sa farm ni Rico. Ngunit kung nasaan ang may-aring kuwintas ay nananatiling isang misteryo. Nagpasya si Colonel Reyes na gumamit ng bagong strategiya. Inimbitahan niya ang isang criminal psychologist, si Dr. Maya, para suriin ang kilos ni Richo. Sumama si Dr. Maya sa susunod na interogasyon, inoobserbahan ang bawat galong suspek. Napansin niya na hindi direktang sinasagot ni Richo ang mahalagang tanong, kundi nagsasalita ng paikot-ikot. Sa tuwing naipit siya, tinatapik niya ang mesa o dingding na tila naghahanap ng ritmo para pakalmahin ang sarili. Gumagamit siya ng simbolikong lengwahe para kontrolin ang sitwasyon, paliwanag ni Dr. Maya pagkatapos ang interogasyon. Pero ang pattern ang pagtapik niya ay nagpapakita ang malalim na pagkabalisa. Maaring may itinatago siyang napakahalagang bagay. Kailangan na iting dagdagan ang psychological pressure. Pero sa banayat na paraan, hindi direct. Nang gabing iyon, muling pinag-aralan ni Colonel Reyes at Marco ang investigation board. Sa gitna ng board, ang larawan ni Maria na may inosenteng ngiti ay napapalibutan ng pulang linya na patungo sa mga bagong ebidensya. Napabuntong hininga si Marcho, mahalagang ebidensya ang kwintas na ito, pero hindi pa sapat para idiin si Richo. Kailangan natin ang higit pa, isang bagay na hindi niya may tatanggi. Matagal na tinitigan ni Colonel Reyes ang board, mahahanap natin yan. Bawat kasinungalingan ay babaksak din. Ang mahalaga, hindi tayo dapat magmadali. Nagsisimula ng manghina si Rico, nakikita ko, kinabukasan. Nagpatuloy ang interogasyon. Sa pagkakataong ito, mas relax ang kapaligiran. Inabutan ni Colonel Reyes si Ricong isang boteng tubig. Alam naming pagod ka na, pero magiging mas madali ang lahat kung magsasalita ka na. Tinitigan ni Richo ang boteng tubig ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita sa mahinang boses, ang tubig ay dumadaloy lang kung may daanan. Kung wala, may pon ito at mabubulok, ganun din ang katotohanan. Pinigilan ni Colonel Reyes ang kanyang sarili na sumagot ng may emosyon. Alam niyang nagpapalipas ang oras si Richo, ngunit sa likod ng salitang iyon, naramdaman niya ang isang didirektang pag-amin na alam ni Richo kung ano ang nangyari kay Maria. Samantala, isang nakakagulat na tuklas ang nagawa ang field team. Sa isang abandonadong bahay malapit sa farm, nakakita sila ang ilang mahahabang hibla ang buhok na nakasabit sa isang pako sa dingding. Matapos suriin, nalaman na ang DNA nito ay tumutugma sa DNA ni Maria. Ang tuklas na ito ay lalong nakpalinaw sa kaso. Mabilis na kumalat ang balita at lalong tumindi ang pressure mula sa publiko. Nagkaroon ng malilit na protesta sa harap ng himpilan. Nananawagan na kasuhan na si Rico. Lalong nainip si Marco, ngunit na natailing kalmado, si Colonel Reyes at nagplano NG susunod na hakbang. Nang gabing iyon, sa kanyang madilim na opisina, tinitigan ni Colonel Reyes ang larawan mga biktima na maaring nakatago pa rin sa likod ng madilim na sikreto ni Richo. Alam niya na ang daan patungo sa katotohanan ay mahaba pa,
ngunit isang bagay ang sigurado. Ang maliit na kwintas na iyon ay nakbukas ang pinto patungo sa isang mas malaking hiwaga. Kinaumagahan, muling nagtipon ang investigation team sa silid pulungan. Ang pagod na mukha ay halata, ngunit ang kanilang diwa ay nag-aalap pa rin. Sa gitnang mesa, nakalatak ang bagong ebidensya. Ang kwintas ni Maria, ang resulta ng DNA test sa buhok, at ang paunang ulat mula sa criminal psychologist. Ang piraso ay nagsisimula ng makbuo ang isang mas kumpletong larawan. Tumayo si Colonel David Reyes. Nalalapit na tayo sa katotohanan. Ang buhok na natakpuan ay tumukma sa DNA ni Maria. Ang kwintas ay nakumpirma na. Ang tanong, bakit nakalat ang ebidensyang ito sa labas ng farm? Sinadya ba ni Richo na iwanan o may iba pang sangkot? Tuminjin si Captain Marco Aguilar sa board. Sa tingin ko po, sinadya niya. Gusto ni Rico na makahanap tayo ni sapat na ebidensya para idin siya. Nakikipaglaro siya sa atin. Tumango si Colonel Reyes. Posible yan. Pero huwag nating kalimutan ang ibang salik. Isang buwan nang nawawala si Maria. Kung si Richo ang may gawa, bawat araw na lumilipas, lumilit ang sansa na mahanap natin siyang buhay. Natahimik ang silid. Ang salita ni Colonel Reyes ay tumama sa pusong lahat. Alam nila na ang kasoong nawawalang tao na lumampas ing 2 linggo ay madalas nagtatapos sa trahedya. Nang hapong iyon, nagpatuloy ang interogasyon. Dinala si Rico sa isang mas maliwanag na silid na may 2 CCTV camera. Si Diarmaya ay nakaupo sa tabi, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Nahanap na namin ang kwintas ni Maria, mahinahong sabi ni Colonel Reyes, at ang buhok niya sa abandonadong bahay. Itatanggi mo pa rin ba? Bahagyang tinaas ni Richo ang kanyang kilay at mahinang tumawa. Kwintas buhok. Ang mundo ay puno nga nakataon, hindi basir. Sumandal si Marcho, ang boses ay mababa at puno nga pressure. Hindi may paliwanag ang nakataon kung bakit lahat ang bakas ay bumabalik sa iyo, Richo. Sa paligid ng farm na yan, walang ibang tao. Ikaw lang. Huminto sa pagtawa si Richo at direktang tumingin kay Marcho. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mata ay matalim at nanunuwag. Mukhang gustong-gusto mo na ako ang may kasalanan. Mag-ingat ka, Marcho. Ang obsession ay nakakabulag. Natigilan si Marcho. May katotohanan sa sinabi ni Richo. Naging obsession na niya ang kasong ito. Agad na iniba ni Colonel Reyes ang usapan. Kung hindi ka may kasalanan, patunayan mo. Sabihin mo kung saan mo huling nakita si Maria. Yumuko si Rico. Tinapik ang mesang isang beses at nagsalita sa mahinang boses. Sa isang maliit na daanan, paglubok ng araw, naglakad siyang mag-isa. Pagkatapos nun, hindi ko na alam. May isinulat si Diarmaya sa kanyang notebook at bumulong kay Colonel Reyes. Nagsisinungaling siya. Ang pattern ng pagtapik bago sumagot ay nagpapakita ang matinding pagkabalisa. Mas marami siyang alam. Matagal na tinitigan ni Colonel Reyes si Richo at nagpa siyang itigil ang interogasyon. Alam niyang lalo lang maksasara ang bibig na suspek kung pipilitin pa. Nang gabing iyon, bumalik si Colonel Reyes at Marco sa abandonadong bahay. Ito ay nasa gilid ng isang kamoteng kahoy plantation. Sa isang silid sa likuran, nakakita silang nga markang lubid sa isang biga. May itinali dito, sabi ang isang opisyal. Naramdaman ni Marcho na kumukulo ang kanyang dugo. Isinuot niya ang guwantes at hinawakan ang biga. Iniisip na maaring nasa madilim na silid na ito si Maria nun. Walang pag-asa. Nang paalis na sila, isang matandang lalaki sa baryo, si Mang Tomas, ang lumapit. Madalas kong makita ang lalaking yan. Si Richo, sabi niya, naglalakad mag-isa tuwing gabi. Minsan may bitbit na sako. Isang gabi, nakarinig akong sigaw ang babae mula sa direksyon ng abandonadong bahay. Nang pupuntahan ko sana, biglang tumahimik. Kinilabutan si Marcho. Kailan po yon, te? Mga 3 linggo na ang nakalipas. Biyernes ang gabi. Ang piraso ay lalong nagiging malinaw. Malamang na dinala si Maria sa abandonadong bahay na ito, itinali at inilipat sa ibang lugar. Kinabukasan, bumalik ang media. Buhay pa ba si Maria? May sapat na bang ebidensya ang pulisya? Maikli lang ang sinabi ni Colonel Reyes. Ginagawa po namin ang aming trabaho. Pakiusap, maghintay lang po sa kanyang opisina. Tinitigan ni Marcho ang larawan ni Maria. Kung magpapabagal-bagal tayo,
Bulong niya. Baka isang bangkay na lang ang mahanap natin. Narinig siya ni Colonel Reyes at tinapik ang kanyang balikat. Huwag kang mawalan ang fokus. May pag-asa pa, kahit maliit. Tandaan mo, tungkulin nating mahanap ng ebidensya at magligtas ng buhay, kung posible pa. Nang gabing iyon, nakpatawag ang pulong si Colonel Reyes. Napakasunduan nilang magsagawa ang isang malawakang paghahanap sa farm ni Rico, armado ang opisyal na search warrant, lahat ang gusali, bodega at maging ang lumang balon sa likod ay susuriin. Si Rico, na narinig ang plano mula sa kanyang abogado, ay ngumiti lang ng malamig. Sige, mahanap kayo, sabi niya, pero huwag kayong magulat kung may makita kayong hindi nyo kayang harapin. Ang salitang iyon ay nag-iwan ngang nakapangingilabot na pakiramdam. Ano nga ba ang itinatago ni Rico sa kanyang farm? Kinaumagahan. Ang hangin sa Bulacan ay mabigat. Ang kalangitan ay madilim na tila nakikiramay sa madilim na sikreto ang dog farm. Dalawang sasakyan ang pulis ang huminto sa harap ang tarangkahang bakal. Kasama ang isang truck na puno ang armadong tauhan at mga 9 na aso. Hawak ni Colonel David Reyes ang search warrant. Ngayong araw, lahat ng sikreto ng lugar na ito ay mabubunyag, mariin niyang sabi. Pumasok ang team. Agad na nagsimulang umamoy ang 2 na aso at dinala ang kanilang handler patungo sa isang bodega ng pakain. Sa loob, sa isang sulok, sa ilalim ang sako ang pakain, may isang maliit na hukay na natatakpan ang kahoy. Sa loob nito, may mapiraso ang maruming tela na may tuyong mansa ang kulay kape. Nakpatuloy sila sa mga kulungan kung saan dose-dose ng mga Rottweiler at Doberman ang mabangis na umuungol. Masyadong mabangis, obserbasyon ni Dr. Maya, parang sanay sa isang partikular na amoy. Ang pangunahing bahay ang huling sinuri. Ang pinto sa likod ay nakakandadong malaking padlock. Nang pilitin itong buksan, isang amoy na pinahalong metal at kemikal ang lumabas. Ang silid ay parang isang simpleng laboratorio na may ngamasang bakal at iba't ibang matutulis na kasangkapan. Ang sahig ay sobrang linis, na tila paulit-ulit na kinuskos. Muling nag-react ang kapuludumatahon ng malakas sa sahig. Sa isang bahagi, iba ang kulay ng semento. Ginamitan itong maso at nabiyak ang semento. Inilalantad ang isang itim na plastic bag sa ilalim. Sa loob nito, may emega damit NG, babae na punit-punit at mabaw. Siguradong kay Maria. To, paus na sabi ni Marco. Napansin ni Colonel Reyes si Rico na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mata ay nananatiling malamig, ngunit ang kanyang daliri ay hindi mapakali. Tinatapik ang rehas na bakal. Napansin ni Marco ang sandaling pagkabalisa na iyon at lalo siyang nakumbinsi na nasa tamang landas sila. Pumunta sila sa likuran, sa isang lumang balon na may sirang gilid. Nang alisin ang takip na kahoy, isang amoy na lansa ang lumabas. Ginamit nila ang isang flashlight at sa ibabaw ang maduming tubig, may isang bagay na lumulutang. Isang bakal na pang-ipit ang ibinaba at nang hilahin pataas, mayroon itong basang tela na may mahiblang itim na buhok. Natahimik ang lahat. Tugma sa description ni Maria, mahinang sabi ni Colonel Reyes. Nanikip ang dibdib ni Marco. Hindi na siya sumigaw. Tinitigan niya lang si Rico nga matang nag-aapoy. Sabihin mo kung nasaan siya. Dahan-dahang humarap si Rico. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nanunuat. Minsan, ang sagot ay nasa lugar na ayaw niyong galawin. Dumating ang gabi at itinigil muna ang paghahanap. Ang lahat ng ebidensya ay dinala sa laboratorio. Bago umalis, muling tiningnan ni Colonel Reyes ang farm. Bukas, babalik tayo. Walang sulok na makakaligtas sa atin. Si Rico ay nakatayo lang sa harap ng bahay, may ngiti sa gilid ng labi na tila naghihintay sa susunod na laro. Kinabukasan, pagkatapos ilabas ang resulta ng DNA, lalong bumigat ang kapaligiran. Wala nang lugar para sa pagdududa. Ang piraso ng buto na natakpuan ay sa tao at malamang ay sa mga biktimang matagal nang nawawala. Sa harap ng isang malaking mapa, itinuro ni Colonel David Reyes ang iba't ibang punto sa farm. Mula ngayon, full-scale search and recovery operation na tayo, mariin niyang sabi. Si Captain Marco Aguilar ay halos gumuho nang marinig ang resulta ng DNA kagabi. Ngunit ngayon, kahit namumula pa ang kanyang mata, ang takot ay napalitan ng determinasyon. Alam niyang hindi siya maaring magpatalo sa sakit,
Nahintay pa rin ang hustisya si Maria. Sa labas, daang-daang tauhan ang nakalat. Naglalagay nga pulang bandila sa lupa. Si Aling Elena ay nakaupo sa isang plastik na upuan. Putlain pa rin ang mukha, ngunit hindi na umiyak. Mahigpit niyang hawak ang isang lumang pitaka na may larawan ni Maria noong bata pa. Ang kanyang nga mata ay puno ng pag-asa. Nga santo, bulong niya. Kung ito ang kapalaran niya, sana'y matakpuan ko siya kahit ang huling bakas na lang. Samantala, dinala si Rico sa isang mobile detention van malapit sa lugar. Mula sa likod ng rehas, pinanut niya ang bawat galaw sa bukit, isang mapanuyang ngiti sa kanyang ngalabi. Nakpatuloy ang paghahanap. Malapit na magtanghali nang may sumigaw ang isang team, "Sir, may nahanap kami." Sa likod ng isang lumang bodega, sa ilalim ng lupa, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito, may mga larawan ng kabataang babae. Ang iba ay luma na, ang iba ay bago pa. Sa ilalim ng mga larawan, may isang makapal na notebook. Ang ngapay na ay puno ng sulat ka may mga pangalan, petsa, at maikling tala tungkol sa bawat babaeng dumating sa farm. Ito ay hindi lang ebidensya, ito ay listahan nga biktima. Tinitigan ni Marcho ang notebook, nangingit-ingit ang ngangipin, pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Nang hapon na, isang mas nakakagulat na bagay ang natakpuan. Isang backhoe ang nakahukay ang isang malaking kabaong nagawa sa kahoy. Kahit na bulok na agad na kinordonan ang pulis ang lugar, pinigilan ang lahat ang kanilang hininga. Lumapit si Colonel Reyes. Hindi natin ito bubuksan dito, seliyuhan at dalhin sa forensics lab. Mula sa malayo, sa likod ang rehas, ngumiti ng malapat si Rico. Ang ngiting iyon ay tumusok sa puso ang lahat. Isang pangungutya mula sa isang taong nararamdaman pa rin siya ang may kontrol sa laro. Yumuko si Aling Elena, nanginginig ang ngalabi, nagdarasal. Naglalaban sa kanyang puso ang pag-asa at takot. Alam niya na kung ano man ang nasa lupang kabaong, maaring ito na ang sagot na kanyang hinihintay kahit na ang sagot na iyon ay wawasak sa kanyang puso. Ang kalsada sa Bulacan ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Isang konvoy ang pulisya ang mabagal na umalis mula sa Barangay Maligaya. Sa gitna nito, isang espesyal na truck ang naglalaman ang malaking kabaong na kahoy. Sa loop ang command vehicle, tahimik si Colonel David Reyes, ang kanyang mukha ay seryoso. Si Captain Marco Aguilar ay nakaupo sa tabi niya, ang mata ay nakatutok sa truck. Kasama rin si Aling Elena. Mahigpit na hawak ang pitaka na may larawan ni Maria. Pagdating sa National Forensic Science Institute, ang kapaligiran ay tahimik. Ang kabaong ay dinala sa isang sterile room na papalibutan ang salamin upang makita ang investigation team. Nang buksan ang kabaong, isang amoy ng bulok na kahoy ang kumalat. Sa loop, may mga piraso ng tela na kumukupas na nakapatong sa isang kalansay. Sa isang sulok may isang kuwintas na hugis puso. Itinaas ni Aling Elena ang kanyang kamay sa bibig. Agad na tumulo ang ngaluha. Kapareho ang kuwintas na ibinigay ko kay Maria, bulong niya. Nanigas si Marcho, ang kanyang mukha ay tensyonado. Pinipigilan ang emosyon. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi nalalantat ang lahat. Maingat na kinuha ng forensic team ang bawat buto. Ang kuwintas at pirasong damit ay isinilit bilang ebidensya. Mula sa likod ang salamin na pabuntong hininga si Colonel Reyes. Mahalagang hakbang ito, sabi niya kay Marcho, pero kailangan pa nating hintayin ang resultang DNA. Kailangan gabatas ang katiyakan kahit alam na ng puso natin ang sagot. Samantala, si Richo ay dinala sa isang pansamantalang silid investigasyon sa parehong gusali. Nang marinig niyang nabuksan na ang kabaong, bahagya siyang ngumiti, ngunit ang ngiti ay hindi na kasing tiyak ang dati. Kumalat ang balita tungkol sa kabaong. Sa harap ang himpilan sa Bulacan, dos-dosen ng pamilya ang dumating, dala ang galarawan ang kanilang nga nawawalang anak. Nilapitan ang isang ina si Aling Elena. Eling, sabi niya, kung isa sa mga biktima ang anak ko, sana'y maging lakas tayong isa't isa. Niyakap ni Aling Elena ang babae, parehong umiiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa sa kanyang pagdurusa. Nagpatuloy ang interogasyon ni Rico. Nakita namin ang kwintas kasama ang kalansay sa kabaong na nakabaon sa lupa mo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan, Richo? Mariing tanong ni Colonel Reyes. Tumingin si Richo ng may mapanuyang ngiti. Buto, damit.
Kahit sino pwedeng maglagay niyan doon. Paano kayo nakakasiguro na ako? Sumandal si Colonel Reyes. Ang kuwintas na hugis puso, kinumpirma na ito ay kay Maria. Sasabihin mo pa bang nakataon lang? Nagbago ang ekspresyon ni Rico. Kumurap siya ng mabilis. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa mesa, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng isang pilit na ngiti. Kung gayon, patunayan nyo, maghihintay ako. Tumingin si Marcho mula sa likod ng salamin. Nanginginig ang dibdib. Gusto niyang sirain ang pinto, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa labas ang gabi sa Bulacan ay mas malamig. Si Aling Elena ay nakaupo sa isang upuan, nakatingin sa madilim na langit, hindi na umiiyak, pumubulong lang ang gadasal. Alam ni Marcho na ang kabaong na iyon ay simula pa lang. Marami pang suson kagiliman ang kailangan nilang tuklapin at bawat isa ay maglalapit sa kanila sa katotohanan. Gabi na at malakas ang ulan sa himpilan pulisya sa Bulacan. Sa loob ng Forensic Lab, iniabot ng team ang kumpletong ulat kina Colonel David Reyes at Captain Marco Aguilar. Ang resulta ang DNA ang susi sa lahat. Binuksan ni Colonel Reyes ang folder, matagal na tinitigan ang unang pahina bago ipasa kay Marcho. Mabilis na binasa ni Marcho ang bawat linya. Malinaw ang nakasulat. Ang piraso ng buto na natakpuan sa kabaong ay may DNA profile na tumutukma sa sepilyo at damit ni Maria Cruz. Wala nang lugar para sa pagdududa. Biktima nga si Maria. Napapikit si Marcho, nanikip ang lalamunan. Kahit na inihanda na niya ang sarili sa pinakamasamang sitwasyon, ang katotohanan sa papel ay mas masakit. Si Aling Elena, na narinig ang resulta, ay muling napayak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hagulgol eng pigati, kundi mga luha eng isang inang sa wakas ay natanggap na ang mapait na katotohanan. Sa wakas, nakauwi ka na, anak, bulong niya. Kinabukasan, kumalat ang balita sa media. Nag-headline, kumpirmado, mga buto na natakpuan sa Bulacan. Pag-aaring nawawalang estudyante. Mabilis at matindi ang reaksyon ng publiko. Napunong nga tao ang harap ng himpilan. May dalang na karatula. Hustisya para kay Maria. Sa gitna ng pressure, muling hinarap ni Marcho at ang kanyang team si Richo. Ngayon, ang DNA evidence ang kanilang sandata. Mukhang pagod na si Richo, ngunit may mapanghamong ngiti pa rin. Inilatak ni Colonel Reyes ang resulta sa mesa. Lahat ng ebidensyang siyensya ay nagsasabing ang butong iyon ay kay Maria. Itatanggi mo pa ba? Tumingin si Richo sa folder. Pagkatapos ay kay Marcho. Ang katotohanan sa lab ay mga numero lang, mabagal niyang sabi, at ang numero ay maaring manipulahin. Sumandal si Marcho. Hindi ito nga numero, Richo. Ito ang sigaw mula sa lupang pinakbaunan mo sa kanya. Ito ang patunay na hindi kailanman nakaalis si Maria sa lugar mo ng buhay. Sa unang pagkakataon, bahagyang nanginig ang ngiti ni Richo. Iniwas niya ang tingin. Tinatapik ang mesa. Hindi na siya sumagot. Nang gabing iyon, lumabas si Marcho para magpahangin. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Isang paus at takot na boses ang narinig niya. Sir Marcho, hindi ako pwedeng magtagal. Nagtrabaho ako dati sa farm ni Richo. May mga bagay na hindi pa alam nga pulis. Kung gusto niyong malaman ang lahat, makita tayo bukas ang gabi sa lumang palengke ng Malolos, malapit sa simbahan. Huwag kang magsama ng marami. Pag nalaman niyang nagsalita ako, patay ako. Bago pa makapagtanong si Marcho, naputol na ang tawag. Tinitigan niya ang madilim na screen ng telepono. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba ay isang patibong o ang susi sa pinakamadilim na bahagi ng kasong ito? Sa kulungan, nakaupo si Rico sa isang sulok, gumuguhit ang makakaibang simbolo sa dingding, bumubulong na parang nagdarasal. Bumalik si Marco sa opisina, hawak pa rin ang telepono, ipinikit niya ang kanyang nga mata. Hindi pa tapos ang kasong ito. Kailangan ni Maria at ang iba pang biktima ang kumpletong sagot at ngayon may isang taong maaring may hawak ng huling susi. Sa labas, patuloy na umugong ang sigaw ng publiko para sa hustisya. Ang Bulacan ay naging isang entablado eng laban sa kadilimang itinago eng isang lalaking nagnangalang Richo Santos. Ang lumang palengke eng Malolos ay tahimik ng gabing iyon.
Ilang tindahan na lang ang bukas, ang malabong ilaw mula sa mga lampara ay nakbibigay ang manilaw-nilaw na liwanag. Dumating si Marcho na nakasuot ang simpleng itim na jacket. Kasama lamang ang isang pinakakatiwalaang kasamahan na nagmamanman mula sa malayo. Sa isang sulok malapit sa lumang simbahan, isang lalaking payat, mga nasa 10 anyos, ang balisang nakatayo. Nang lumapit si Marcho, yumuko ang lalaki. "Sir, wala akong maraming oras. Ako si Rodi. Dati akong trabahador sa farm. Si Rico, hindi lang siya may-ari ang farm. May mas malaki siyang sikreto. Sabihin mo sa akin ang alam mo," sabi ni Marcho. Dumukot si Rodi sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit at lumanang notebook. Inabot niya ito ng mabilis. Ito ang talaan niya. "Nahanap ko sa isang silid sa likod, nakatago sa ilalim nga sakong pakain. Natakot akong kunin pero hindi ako matahimik. May mga pangalan nga tao diyan." Binuksan ni Marcho ang notebook. May mga pangalan nga, ang iba ay may petsa sa tabi, ang iba ay may pulang X. "Bakit hindi ka agad nak-report sa pulis?" tanong niya. Umiling si Rodi. "Natakot ako. Nakita ko mismo. May dinalang babae si Rico sa bodega. Pagkatapos, may sigaw, tapos biglang tumahimik. Kinabukasan, inutusan niya akong paandarin ang bone crusher. Nagpanggap akong walang alam. Kung nagsalita ako, baka nakabaon na rin ako sa balon na yon. Kailangan mong sumailalim sa Witness Protection Program," sabi ni Marcho. "Hindi sir," sagot ni Rodi. "Gamitin nyo yan para pabaksakin siya. Ituring nyo na lang na hindi ako nag-exist." At mabilis siyang nawala sa madilim na eskinita. Kinabukasan, sa silid pulungan, inilatak ni Marcho ang notebook sa mesa. Nandun si Colonel Reyes, si Aling Elena at iba pang opisyal. Binuksan ni Marcho ang unang pahina. Nandun ang panggalan ni Maria kasunod ng isang petsa. Sa mga susunod na pahina may iba pang panggalan. Humagulgol si Aling Elena. "Ang anak ko, isang linya lang sa notebook ang demonyong yan. Hindi ito basta talaan," sabi ni Colonel Reyes. "Ito ay listahan GM ga biktima. Isang serial crime. Ang may X ay ang nawawala na." Pinabalik ang forensics team sa farm. Ang resulta ay nakapangingilabot. May tugma sa pagitan ng petsa sa notebook at sa mga ulat ng pagkawala ng babae sa Bulacan at mga kalapit na probinsya. Nang gabing iyon, muling hinarap ni Marco si Rico. Dala ang notebook. "Naalala mo ba to?" tanong niya. Ngumiti si Rico. "Sa wakas, nahanap nyo rin." Talaan ko yan. Lahat ay may karapatang magkaroon ng personal na journal, hindi ba?" Itinuro ni Marcho ang pangalan ni Maria, personal na journal. Ito ay listahan ng biktima, Richo. Bawat pangalan dito ay isang taong hindi na nakabalik sa pamilya niya, tumawa si Richo. "Tinatawag nyo silang biktima. Tinatawag ko silang obra. Hindi sila nawala. Naging bahagi lang silang isang bagay na mas dakila." "Mas dakila?" Nanggigil si Marcho. "Ang pagdurusa ang nga inang ito, sining ba para sayo?" Tumingin si Richo sa kanyang mata, hindi no maintindihan. "Isinulat ko yan para malaman ang mundo. Kahit ikulong nyo ako lang ang nagbigay daan sa kanilang tadhana." Sa likod ng salamin, ikinuyom ni Colonel Reyes ang kanyang kamao. Baliw na siya. Pero ang notebook na ito ang magdidiin sa kanya. Wala na siyang takas. Naramdaman ni Marcho ang kilabot. Ang notebook ay hindi lang talaan, kundi salamin ang isip ang isang mangangasong tingin sa sarili ay tagapagtala ang tadhana. Paglabas niya, nakita niya si Aling Elena na nakaupo, yakap ang larawan ni Maria. "Sir," sabi niya, "isa lang po ang hiling ko. Pakiusap, huwag na sanang may ina pang mahintay sa anak na hindi na babalik. Huwag na sanang madagdagan ang pangalan sa notebook na yan." "Pangako po, Aling Elena," sagot ni Marcho. "Tatapusin natin ito dito." Sa labas, ang gabi sa Bulacan ay dumating muli. Ang lumang notebook na iyon ay naging isang pasanin at isang susi. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin at bawat pangalan na walang X ay maaring isang buhay na nahihintay pa ang tulong. Unti-unting nagliwanag ang kalangitan sa Bulacan. Sa himpilan ng pulisya, ang silid investigation ay puno pa rin ng dokumento, ngunit may ibang pakiramdam sa hangin. Alam lahat na malapit na ang katapusan ang mahabang paglalakbay na ito. Tumayo si Colonel David Reyes dahil sa DNA, sa notebook at sa testimonya ni Rodi.
may sapat na tayong ebidensya. Si Rico ay harap na sa korte. Hindi pa tapos ang ating tungkulin, pero nabigyan na natin ng kalinawan ang nga pamilya. Si Captain Marcho Aguilar ay nakatingin sa labas ng bintana. May sugat sa kanyang puso na mahirap gamutin. Hindi na bumalik si Maria, ngunit may kaunting ginhawa. Alam na niya ngayon ang katotohanan at ang kanyang pangako kay Aling Elena ay kalahati ng natupad sa labas. Tiningnan ni Aling Elena ang larawan ni Maria ng may bahagyang ngiti. Tumutulo pa rin ang kanyang maluha. Ngunit ngayon, hindi lang ito pigati, kundi pasasalamat. Makakapagdasal na si Mama para sayo ng maayos, anak, bulong niya. Samantala, inilabas si Rico mula sa kulungan. Dinumok siyang nga reporter. Walang tigil ang flash niya nga kamera. Kakaiba, nakangiti pa rin siya. Natila nasisiyahan sa atensyon. Ngunit ngayon, ang kanyang ngiti ay hindi na nakakatakot. Siya ay isang lalaking nawalan na ng kontrol. Nasa bingit ang tiyak na kaparusahan. Nang umalis ang sasakyan nga bilanggo, umugong ang sigaw nga tao. Hustisya para kay Maria, parusahang mabuti. Ang sigaw na iyon ay patunay na ang lipunan ay hindi nananahimik. Nakatayo si Marcho sa gilid. Pinanud ang sasakyan na mawala sa kanto. Sa kanyang puso, may isang bagong pangako. Sisiguraduhin niyang walang sinuman ang muling magiging biktima. Walang ina ang muling maghihintay sa anak na hindi na babalik. Ng araw na iyon, pumalik sa normal ang Bulacan. Nagbukas ang nga palengke, napuno ang nga estudyante ang nga paaralan. Ngunit sa likod ng lahat, may isang kwentong habang buhay na maalala. Ang kwento ni Maria Cruz ng isang inang hindi sumuko at ng isang pulis na lumaban sa oras, takot at katahimikan. Itinurong ng kwentong ito na ang hustisya ay maaring mabagal, ngunit darating ito. At kahit hindi tuluyang maghilom ang nga sugat, ang tapang na hanapin ang katotohanan ay magbibigay ang liwanag sa mga naiwan. Sa pagtatapos ang kwento, si Aling Elena ay nakaupo sa harap ang puntot ni Maria. Magpahinga ka na, anak. Matatak na si Mama. Nakatayo si Marcho sa likuran niya, nakayuko. Alam niyang kahit tapos na ang kaso, mahaba pa ang paglalakbay ng kanilang buhay. Ngunit mula sa madilim na kwentong ito, natutunan nila na ang pag-ibig, panalangin, at katapangan ay mga puwersang hindi kayang talunin kahit nga diliman. Samga nakikinig sa kwentong ito, nais naming iwan ang isang mensahe. Palagahan ang inyong pamilya, protektahan ang inyong nga mahal sa buhay, at huwag mag-atubiling sabihing nag-alala ako sa iyo dahil ang buhay ay marupok at ang panahon ay hindi laging nagbibigay ng pangalawang pakakataon. Kung naantik ng kwentong ito ang inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong pananaw, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Sama-sama nating iparinig ang kahalagahan ng hustisya at pag-ibig sa isang mundong madalas puno nga kawalang katiyakan. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng malalim na aral tungkol sa kahulugan ng pamilya, katapangan, at walang katapusang panalangin. Sa dilim ng pagdurusa, ang pagmamahal ng isang ina at ang determinasyon ng isang pulis ay maaring mag-apoy ng pag-asa. Naway matuto tayong lahat na alagaan ang ating pamilya, protektahan ang isa't isa, at patuloy na ipaglaban ang katotohanan gaano man kaliit ang ating hakbang.